Sa loob ng ingranding ballroom ng isang 5-star hotel, nakatayo si Vivian Elizalde. Suot ng isang pulang gown na buwabagay sa kanyang malakas na presensya. Sa isang tingin pa lang, halatang hindi siya ordinaryong babae. Isang aristokrata at maimpluwensya. Mula sa mga negosyante hanggang sa mga socialite, lahat ay lumalapit sa kanya, bumabati at nagpapahayag ng paghanga. She was untouchable. Pero sa gabing ito, sa mismong event na itinayo niya, hindi niya alam na magwawakas ang lahat. Habang iniinom niya ang kanyang champagne, lumapit sa kanya ang kanyang assistant na mukhang tensyonado. Ma'am, may problema tayo. Hindi pa man siya nakasagot nang biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Nagsipasukan ang mga reporter. Hawak ang kanilang mga kamera at mikropono. Miss Elizalde, totoo bang sangkot ka sa financial fraud? Vivian, totoo bang ginamit mo ang charity foundation para sa money laundering? Paano mo ipapaliwanag ang mga leaked documents? Mga tanong na sunod-sunod ng mga reporter. Biglang nanlamig si Vivian. Anong kalokohan to? Sa isip niya, napalingon siya sa malaking LED screen na nasa harapan ng ballroom. Doon, ipinakita ang mga confidential files ng kanyang kumpanya. Mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa isang malaking anomalya. Nagtayuan ang mga bisita. Ang ilan ay umiling at nagsimulang umalis. Ang mga kaibigan niyang noon ay todo papuri sa kanya. Ngayon, wala ni isa ang lumapit upang ipagtanggol siya. Vivian, may masasabi ka ba sa mga paratang na ito? Tanong ng isang reporter habang sinusulong ang mikropono sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay isa siyang natalong reyna na itinataboy palabas ng sariling kaharian. Sa loob lamang ng isang araw, ang headline ng bawat dyaryo at news website ay tungkol kay Vivian Elizalde, the fallen billionaire. Ang mga stock ng kumpanya niya ay bumagsak. Ang mga investors ay nag-pull out. Ang dating iniidolong negosyante ay naging isang kontrobersyal na pangalan. Sa kanyang penthouse, nakaupo siya sa sofa. Wala ng suot na mamahaling alahas at nakatingin lang sa kawalan habang nakikinig sa TV na paulit-ulit na inuulat ang skandalo. Napatigil siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang abogado. Vivian, kailangan mo munang lumayo. Ang mga otoridad ay naghahanda ng imbestigahan ka. Hindi pa tayo tuluyang talo, pero masyado kang exposed dito sa syudad. Hindi siya sumagot. May suggestion ako. Bumalik ka muna sa ancestral house niyo sa probinsya. Walang makakaisip na naroon ka. Maghintay kayo hanggang humupa ang skandalo. Napapikit si Vivian. Probinsya na hindi niya nga kayang tumagal doon ng isang araw. Ngunit ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago marahang tumango. I hate this! Hindi ko malang natunugan na may ganitong mangyayari. Wala tayong magagawa. Don't worry. We will fix this. At kasama ko, ang assistant mong si Luis. Gagawa namin to ng paraan, okay? For now, kailangan mo munang magpalamig. Fine. Let's get this over with. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Vivian Elizalde. Mula sa isang marangyang mundo, patungo sa lugar na hindi niya kailanman inakala na magiging tirahan niya. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, wala si Vivian Elizalde sa first-class cabin ng eroplano. Wala rin siyang private chauffeur na naghihintay sa kanya. Sa halip, nakaupo siya sa loob ng isang lumang pick-up truck. Niyuyugyog ng baku-bakong daan habang tinitiis ang alikabok at init ng araw. Nakasimangot siyang dumingin sa driver. Isang matandang lalaki
na tahimik lang na nagmamaneho. Kanina pa ito, hindi nagsasalita na para bang wala siyang pakialam kung sino ang sakay niya. Wala bang ibang mas matinong sakyan dito? Iritable niyang tanong habang nililingon ang kanyang Louis Vuitton luggage na nakasalansan sa likod ng truck. Meron naman, ma'am. Sagot ng matanda na hindi man lang siya tinitignan. Kaso, hindi kasing tibay ng lumang ito. Ang mga daan dito, hindi para sa mga mamahaling sasakyan. Napairap si Vivian. Makalipas ang halos 2 oras, tumigil ang truck sa harapan ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Malaki ito, pero halatang luma na at matagal nang hindi naaalagaan. Sa gilid, may mga matataas na damo at bakanting lupa. Walang modernong ilaw sa labas, wala ring gate. Malayo ito sa ibang bahay. Para kay Vivian ay parang horror movie ang dating ng lugar. Bumaba siya mula sa sasakyan, pinagpag ang alikabok sa kanyang designer pants at doon niya nakita ang isang lalaki na nakatayo sa may pinto. Ang caretaker ng bahay. Matangkad ito, moreno, at halatang sanay sa trabaho sa bukid. Naka-white sando ito at lumang pantalon. May nakaipit pang basahan sa kanyang kamay na mukhang hindi man lang na-impress sa kanyang pagdating. Ako si Dante Rivera. Tinawagan ako ng abogado mo. Anito nang walang emosyon na lumapit sa kanya. Ako ang namamahala sa bahay na to. Napataas ang kilay ni Vivian. Namamahala? Mukha ngang walang namamahala sa bahay eh. Anyway, gusto kong ipalinis mo agad ang buong bahay. Make sure na walang alikabok sa loob. At siguraduhin mo na may matino akong kama na mahihigaan. Utos niya at nilampasan ito para pumasok sa bahay. Pero bago pa siya tuluyang makapasok, nagsalita si Dante. Hindi ako tagapaglingkod mo. Muntik na siyang mapatid sa narinig. Dahan-dahan siyang lumingon, tila hindi makapaniwala sa sinabi nito. Excuse me? Tinitigan siya ni Dante ng diretso sa mata. Hindi ako kasambahay. Hindi ako yaya. At lalong hindi kita boss. Napalunok si Vivian. Sa syudad, lahat ng tao takot sa kanya. Pero ang lalaking ito, wala man lang respeto sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Kung di mo kaya ang buhay dito. Aba, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Napanganga siya. Walang taong nakapangahas na kausapin siya ng ganito. Sa inis, napakamot siya ng ulo, pero agad niyang napansin ang lagkit ng kanyang buhok. Doon niya na hindi maalala kung kailan siya huling nagpa-hair treatment. Napalingon siya sa paligid at naganap agad ng banyo. Nasaan ang hot shower dito? Tanong niya kay Dante. Tumaas ang kilay ng lalaki. Saka pailing-iling na tumawa. Hot shower? Sa poso ka maliligo. Napatigil siya. Poso? As in, yung galing sa ground? Bakit? Anong gusto mo? Champagne shower? Nagpanting ang tenga niya sa inis. Napakabastos ng lalaking ito. Ano ba tong pinasok ko? Bulong niya sa kanyang sarili habang napapailing. Pero alam niya na wala na siyang ibang mapupuntahan. At sa mismong sandaling iyon, habang pinagmamasdan siya ni Dante na halatang inis at hindi sanay sa bagong mundong ginagalawan, alam niyang may isang tao na natutuwa sa kanyang pagdurusa. At iyon ay ang kanyang caretaker na mukhang hindi natatakot sa kahit na sino. Hindi akalain ni Vivian na ang pinakamasamang araw ng buhay niya ay hindi ang iskandalong sumira sa kanyang reputasyon, kundi ang unang gabi niya sa bahay na ito. Anong ulam? Tanong niya habang nakaupo sa harap ng lamesa. Gutom na siya matapos ang mahabang biyahe at ang tanging nagpapagaan ng loob niya ay ang ideya na makakakain na siya. Tahimik namang naglagay ng isang mangkok sa harap niya si Dante. Napakunot pa siya ng noo
nang makita ang laman nito. Tuyo? Isang pirasong tuyo na may kasamang kamatis ang ulam. Walang steak, walang salmon. Walang kahit na anong gourmet dish na nakasanayan niya. Napatingin siya kay Dante na casual lang na nagsasandok ng kanin para sa kanyang sarili. Bakit? May reklamo? Alam mo bang, hindi ako kumakain ng ganitong pagkain? Hindi mo pa nasusubukan. Baka magustuhan mo. Napairap si Vivian. Wala na siyang ibang pagpipilian. Gutom na siya. Kumuha siya ng kaunting kanin at tuyo. Pero sa unang kagat pa lang, ang alat! Mabilis niyang tinulak ang palato palayo. Ano to? Para kung kumain ng 1 kilong asin. Napangisi si Dante at kita sa mukha ang pagkaaliw. Aba, ganyan talaga ang tuyo. Wala bang kahit itlog man lang? Meron. Sagot nito, sabay kuha ng isang hilaw na itlog at nilagay sa harapan niya. Anong gagawin ko rito? Di kainin mo. Hilaw? Tumawa ang lalaki. Hindi ka ba nakakita ng itlog? Kadiri! Hindi ako kakain ng hilaw na itlog. Di wag. Sagot nito, sabay tuloy sa pagkain. Ikaw rin. Baka magutom ka mamaya. Nanlumo si Vivian. Diyos ko, papatayin yata ako ng lalaking to sa gutom. Sa isip-isip niya. Pagkatapos ng kakarampot na kinain niya na ilang kutsarang kanin at isang hiwang kamatis, nagdesisyon siyang maligo para kahit papaano ay maging fresh ang pakiramdam niya. Nasaan ang banyo? Itinuro nito ang maliit na paliguan sa likod ng bahay. Doon. Mabilis siyang nagtungo roon, dala ang kanyang mamahaling body wash at shampoo. Pero sa pagbukas niya ng pinto, walang shower, wala ring tiles, lupa ang sahig, may isang lumang timba, tabo, at ang pinakamalalang nakita niya, ang poso sa tabi nito. Napakurap siya. Wait, ito yung sinasabi mong banyo? Bakit? May kulang? Tanong ni Dante na sumilip sa pinto habang nakataas ang kilay. Nanagas siya sa inis. Walang shower. Kaya nga may tabo. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang sarili. She was a billionaire, a queen. Pero ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang banyo na mas maliit pa sa kanyang walk-in closet. At wala siyang choice. Kailangan niyang maligo. Pagkatapos ng isang traumatic na karanasan sa tabo at poso, sa wakas, handa na siyang humiga at magpahinga. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niya na walang aircon. Lumapit siya sa bintana, tinanggal ang kurtina, at tuoy biglang pumasok ang napakaraming insekto. Napaatras siya at mabilis na tinakpan ulit ang bintana. Anong klaseng lugar to? Bakit parang jungle? Napasandal siya sa pinto. Hinahabol ang hininga. Pero alam naman niya na kahit na ano pang gawin niyang pagsigaw, ay walang magagawa iyon. Humiga siya sa papag. Pilit na kinakalma ang sarili. Ano to? Bakit parang kahoy ang higaan? Sumilip naman si Dante sa pinto. Aba, papag nga kasi. Asan ang foam? Ang una na sobrang lambot. Ang comforter! Halos maiyak na tanong niya. Wala. Anong wala? Paano ako matutulog nito? Ganyan talaga dito. I'm in hell! Bulong niya sa kanyang sarili habang nakahiga sa matigas na papag. Naririnig ang tunog ng mga kuliglig. Naririnig ang tunog ng mga kuliglig at palaka na nagkokonserto sa labas. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, gusto niyang umiyak. Nagising si Vivian Elizalde. Napakiramdam niya ay ginulpi siya ng 10 lalaki. Masakit ang likod niya. Masakit ang leeg niya. Masakit ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Pilit inaalala kung bakit parang dinaanan siya ng bagyo.
Ah, tama. Nasa impyerno nga pala siya. Napatingin siya sa paligid at nang igalaw niya ang kanyang braso, napansin niyang may pulang pantal sa kanyang balat. Nagtaas siya ng kilay. Ano to? Napakamot siya at mabilis na bumangon at tumakbo sa banyo. Sa mahinang liwanag ng bumbilya, kitang-kita niya ang sunod-sunod na kagat ng lamok sa kanyang mga braso, hita at leeg. Sumigaw siya. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Hawak-hawak ang kanyang braso na parang nalason. Ano to? May sakit ba ako? Nagkabulutong ba ako overnight? Sa labas, nakita niyang nakaupo si Dante sa bangko. Nagsisigarilyo habang nagkakape. Nang makita siya, bahagya lang siyang tinignan nito mula ulo hanggang paa at ngumisi. Nakakagat ka ng lamok. Lamok? Bakit parang pinapak na nila ako? Mukhang nasarapan sila sa'yo. Natatawa nitong sabi. And you think this is funny? Huh? Humagalpak ng tawa si Dante. Kita ang tuwa sa mukha niya. Aba, ikaw kasi, di ka nagkumot. Kailangan ko bang magkumot? Ano sa tingin mo? Maghihintay ang mga lamok na matulog ka bago umatake. Napasapu siya sa noo. Huminga siya ng malalim at naupo sa harap ni Dante. Hindi na inisip ang dumi ng upuan. Kailangan niyang mag-relax. Ano bang almusal dito? Tanong niya. Itinulak ni Dante ang isang tasa ng kape sa kanya. Yan, Kape? saka tinapay. Sabay abot ng isang tasty bread na walang palaman. Nasaan ang butter? Ang jam? Ang eggs? Wala. Napapikit siya. Pilit nilalabanan ang frustration. Okay, fine. Mabilis niyang ininom ang kape at halos malunok niya ng buo ang kanyang dila. Bakit parang lupa ang lasa? Muling napatawa si Dante. Aba, barako yan. Hindi yan yung sosyal na may caramel. At kung ano-ano pang arte. Mabilis niyang niluwa ang kape at pinunasan ang labi. Diyos ko, mapapatay mo talaga ako sa lugar na to. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hayaang mamatay. Napataas ang kilay niya. Bakit? Aalagaan mo ako? Ngumiti lang si Dante bago uminom ng sarili niyang kape. Hindi. Hindi lang kita hahayaang mamatay. Pero kung magpapahirap ka, ibang usapan yan. Napakuyom siya ng kamao. Isang araw, makakaganti rin siya. Pagkatapos niyang ipagdasal na makaligtas mula sa bangungot ng kape at kagat ng lamok, nagdesisyon si Vivian na muling maligo. Pakiramdam niya ay napakarumi niya. At baka sakaling mawala rin ang kati-kati niya. Pero sa pagbukas niya ng pinto, nakita niyang wala ng tubig sa timba. Napairap siya. Of course, bakit ko ba inaasahan na magiging madali ang buhay ko rito? Wala siyang choice kundi pumunta sa poso para magsalok ng tubig. Naglakad siya palabas ng bahay. Suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog at tinungo ang poso. Sa unang tingin, parang ang dali lang. Nakita naman niya si Dante kahapon na parang walang kahirap-hirap na nagsasalok ng tubig. Hinawakan niya ang hawakan ng poso at sinubukang igalaw pababa pero walang lumabas na tubig. Pinilit niyang idiin pa ng mas malakas pero wala pa rin. Anong problema nito? Inis niyang bulong. Muli niyang hinawakan ang bakal na hawakan ng poso. At gamit ang buong lakas niya, pinump niya ito ng mas mabilis. Do'y biglang may malakas na sumirit at isang buhos ng malamig na tubig ang diretsyong sumabog sa mukha niya. Napasigaw siya. Napaatras siya. Basang-basa siya. Pati ang kanyang mamahaling silk na pantulog. Doon lang niya napansin si Dante na nakasandal sa pader habang nanunood sa kanya. Napangisi ang lalaki. Mukhang marunong ka na.
Hindi niya alam kung gusto niyang sumigaw o suntukin ito. Huwag mo akong titigan! Sigaw niya at mabilis na tinakpan ang sarili. Tumawa lang si Dante at naglakad palapit. Mukhang kailangan mo ng tulong. Hindi na siya nito hinintay pang sumagot. Agad niyang hinawakan ang hawakan ng poso at pinump ito nang walang kahirap-hirap. Ilang segundo lang, mabilis na napuno ang timba ng tubig. Nanlaki ang mata niya. Bakit ang dali lang sa'yo? Kasi, wala kang lakas. Sagot niya bago kinuha ang timba at iniabot sa kanya. Saka puro ka arte. Arte? Hindi mo na kailangan pumorma para magsalok ng tubig. Sabi ni Dante habang tinitignan ang basang silk nightwear niya. Diyos ko, kung alam ko lang na ganito ang susot mo, dapat sinabihan kitang magbihis muna. Pakiramdam ni Vivian ay nag-init ang pisngi niya sa inis at hiya. Sinubukan niyang mag-relax pero hindi niya kinaya ang tono ng boses nito. Punong-puno ng pang-aasar. Mabilis niyang hinablot ang timba ng tubig at naglakad pabalik sa banyo. Hindi pa tayo tapos, Dante! Babalikan kita! Sigaw niya bago sinara ng malakas ang pinto. Narinig na lang niya ang mahina at malokong tawa nito. Hihintayin ko yan. Pagkatapos ng isang mahirap na umaga, dumating naman ang panibagong problema niya, ang pagsasaing. Ikaw nang magsaing. Utos ni Dante sa kanya. Napataas ang kilay niya. Anong ako? Aba, hindi naman pwede. Napalagi na lang ako nagsasaing. Kailangan mo ring matutunan yan. Napairap si Vivian pero wala siyang choice. Umupo siya sa harap ng palanggana kung saan naroon ang bigas. Okay, simple lang. Una, hugasan mo muna ang bigas. Mabilis niyang sinunod ang sinabi nito. Nilagyan ng tubig ang bigas. Tapos, sinimulan niyang paghaluin gamit ang kamay. Napansin niyang nagputi ang tubig. Okay, tapos na. Biglang lumapit si Dante at tumingin sa palanggana. Tapon mo yung tubig. Kinuha niya ang palanggana at sinubukang ibuhos ang tubig. Pero bago pa niya maisip ang tamang paraan, nahulog ang kalahati ng bigas sa lupa. Natahimik siya. Natahimik rin si Dante. Tinignan niya ang nagkalat na bigas sa lupa. Pwede ba bang pulutin yan? Hindi na. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka marunong magsaing. Hindi siya makasagot, kaya nanlaki ang mata ni Dante. Hindi ka marunong magsaing? Ano ba malay ko? May chef kami sa bahay. Sus Mario Josep, pati ba naman yan? Hindi mo alam. Hindi ko nga alam, okay? Umiling ito at tumawa ng mahina. Ay nako, malas ko naman. Isang spoiled na reyna na naiwan sa bahay ko. Hindi ako spoiled. Isa pa, hindi mo to bahay. Pag-aari namin ang ancestral house na to. Napangisi lang si Dante bago iniabot ang bagong bigas. Sige nga, isaing mo yan. Nagpigil ng hininga si Vivian habang pinagmamasdan ang bagong bigas sa harapan niya. Muli niyang pinuno ng tubig ang palanggana at sinubukan niyang hugasan ng bigas. Sa pagkakataong ito, mas dahan-dahan na siya. Pero nang ibubuhos na niya ang tubig, Huwag mong iangat masyado. sigaw ni Dante. Pero huli na. Nadulas ang palanggana sa kamay niya at muling bumagsak ang kalahati ng bigas sa lupa. Anak ng... Napanganga siya na habang tinitignan ang kalat sa sahig. Napatingin siya kay Dante na hawak-hawak na ang noo. Sinabi ko na eh. Hindi siya makapagsalita. Pinanood lang niya si Dante habang dahan-dahang lumapit. Huminga ng malalim at kinuha ang isang bagong takal ng bigas. Ako na nga. Isa pa? Mas gusto mo bang wala tayong kanin mamaya?
Napayuko siya. Hindi pa nga siya nagtatagal dito, pero ang dami na niyang atraso sa bahay nito. Habang pinapanood niya si Dante na parang eksperto sa pagluluto ng bigas, hindi niya maiwasang mapansin ang mga braso nito na matigas at sanay sa trabaho. Mukhang hindi ito tipo ng lalaki na nabubuhay sa yaman at luho. Napailing siya. Manood ka na lang at mag-aral. Utos ni Dante. Napairap siya pero tumahimik na lang. Wala siyang choice. Nakaharap si Vivian sa hapagkainan. Pinapanood ng simpleng ulam na nakahain sa harap niya. Pritong isda at gulay. Napakurap siya. Asa ng steak, ang pasta, at kahit na anong pagkain na hindi mukhang pang-diet. Bakit hindi ka ba kumakain? Tanong ni Dante habang nilalagyan ng kanin ang plato niya. Pritong isda lang to? Hindi niya napigilang itanong. Oh, bakit? Gusto mo bang lagyan ng ginto? Napapikit siya at pinisil ang sentido. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinidor at sinubukang kumuha ng isang piraso ng isda. Huwag mong gamitin ang tinidor. Napataas ang kilay niya. Excuse me? Kamay ang gamit mo sa ganito. Kinuha nito ang sariling isda gamit ang kamay at mabilis na tinanggal ang tinik. Napatitig siya rito na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ba pwedeng tinidor na lang? Ang arte mo talaga. Napapikit siya sa inis. Ang hindi niya kaya ay ang pagiging bastos ng lalaking ito. Pero wala siyang choice. Dahan-dahan niyang inabot ang isda gamit ang kamay. Pero sa unang pagdampi pa lang ng mga daliri niya sa malutong na balat, napangiwi na siya. Pinipili mo ba ang pinakamahirap na paraan? Ganyan ba talaga kayo sa Maynila? Hindi marunong humawak ng isda? Hindi ko to ginagawa, okay? Irap niya. Sa huli, pinilit niyang gayahin ang kilos nito. Hinimay niya ang isda gamit ang kamay. Nagpipigil ng ekspresyon sa bawat dampi ng mantika sa balat niya. Napakaunlad ng mundo, pero bakit ganito pa rin ang buhay sa probinsya? Isinubo niya ang unang piraso at nagulat siya. Hindi niya inaasahan na magugustuhan niya ang lasa. Malasa, malutong, masarap kahit walang sausawan. Hindi siya nagsalita pero halatang napansin ni Dante ang ekspresyon niya. Napangiti ito. Oh, kita mo. Hindi naman masama, di ba? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang bigyan ito ng satisfaction. Pero sa loob-loob niya, baka sakaling mabuhay nga siya rito. Sabihin mo nga sa akin, paano ka napunta dito? Akala ko, wala nang pupunta dito. Sa ancestral house na to. Hindi ka naman sanay dito ah. So, anong rason mo? Napahinto si Vivian sa pagkain. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa kanyang muka. At tinignan si Dante na nakasandal sa upuan habang nakatitig sa kanya. Bakit mo gustong malaman? Sagot niya at inilapag ang isda sa plato. Umangat ng isang kilay ni Dante. Kasi, hindi ka bagay rito. Halatang halata. Mukha kang nawawalang prinsesa na napadpad sa gubat. Napairap si Vivian. Wow, thanks ah. Hindi sumagot si Dante. Huminga naman ng malalim si Vivian bago nagpatuloy. Let's just say, may kailangan akong takasan. Skandalo? Paano mo nalaman? Napangisi si Dante. Hula lang. Pero kung ganyan ang reaksyon mo, ibig sabihin, tama ako. Napakuyom ang kamao ni Vivian. Pakialamero ka. Natural. Nandito ka sa bahay ko eh. At kahit sabihin mong sa inyo ito, may-ari lang kayo. Ako, ang nakatira rito. So bahay ko to. Gets mo? Fine.
Kung gusto mo talaga ng sagot, oo, nasangkot ako sa eskandalo. Anong klaseng eskandalo? Tanong nito na mas seryoso na ngayon. Napalunok si Vivian. Hindi niya sigurado kung dapat ba niyang sabihin, pero wala na rin siyang magagawa. Narito na siya. Wala na siyang matatakasan. Kinasuhan ako ng isang malaking kumpanya. Sinisiraan nila ako sa media. Parang overnight. Nawala lahat ng pinagtrabahuan ko. Mukhang mabigat nga. Hindi lang muka. Totoong mabigat. Kaya nandito ako para magtago. Kahit sandali lang. Hindi agad nagsalita si Dante. Tinignan lang siya nito ng matagal. Parang binabasa kung nagsasabi ba siya ng totoo. Tumakas ka? Hindi ako tumakas. Tactical retreat yun. Kumbaga sa giyera. Naganap pa ng lungga para makapaghintay bago sumugod ulit. Exactly. At dito mo naisipang magtago. Sa lugar kung saan walang internet, walang aircon, at walang chef. I had no choice. Kailangan kong lumayo. So, anong plano mo? Magpapakahirap ka dito habang hinihintay mong mawala ang issue? Tumingin siya sa paligid, sa lumang dingding ng bahay, sa simpleng lamesa, at sa pagkain sa harap niya. Parang imposible nga, pero ano ang magagawa niya? Sa ngayon, wala pa akong choice kundi tiisin ka. Napahalakhak si Dante. Well, good luck, Reyna. Mas kakailanganin ko yata ng dasal. Alam mo ba, sa akin ipinamana itong ancestral house na to. Kaya lang, ibinenta ng lola ko sa mga ninuno mo dahil sa kakapusan ng pera. Pero sa huli, nandito pa rin ako. Ako pa rin ang nakatira dito. Napakurap si Vivian. Napatingin siya kay Dante na nakasandal sa upuan at ramdam niya ang bahid ng hinanakit dito. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Dante, pero halatang pilit. Simple lang. Ang lupang to, ang bahay na to, ay dati, amin to. Pamilya ko, ang unang may-ari ng lupa. Pero dahil sa hirap ng buhay noon, napilitan ng lola ko na ibenta ito sa pamilya mo. Kailangan nilang mabuhay. Walang choice. Napatingin si Vivian sa paligid. Pero kahit na hindi na amin to, hindi nila ako pinalis. Ako ba rin ang nag-aalaga? Ako ba rin ang nagbantay? Hanggang sa huli, ako pa rin ang nakatira dito. May kung anong bumara sa lalamunan ni Vivian. So, anong pakiramdam mo na narito ako ngayon? Napangisi si Dante, pero hindi ito umabot sa mga mata niya. Ewan, para akong inagawan ulit. Napalunok siya. Ngayon, mas naiintindihan na niya kung bakit parang hindi siya welcome dito. Nagbaba ng tingin si Vivian. Hindi alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Dante. Hindi niya alam. Wala siyang ideya. Ang buong akala niya, simpleng ancestral house lang ito. Isang lumang bahay na hindi na madalas puntahan ng kanilang pamilya. Pero para kay Dante, ito ang mundo niya. Kung ganon, bakit nandito ka pa rin? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Dahil wala akong ibang mapupuntahan. Wala ka bang ibang pamilya? Umiling ito. Meron. Pero hindi ako welcome sa kanila. Hindi ako katulad mo, Vivian. Wala ako ibang bahay na matatakbuhan kapag nagkaproblema ako. Kaya kahit hindi na amin to, kahit wala na kaming karapatan sa lupang to, ako pa rin na nagbabantay. Kasi ito lang ang meron ako. Nanahimik si Vivian. Hindi niya inaasahan na may ganitong lalim ang kwento ni Dante. Akala niya isa lang itong bastos at matigas ang ulo na caretaker na walang ginawa kundi asarin siya. Pero ngayon, parang may bahid ng lungkot sa pananalita nito.
Kung ganon, ayaw mo ko dito? Tumawa si Dante, pero halatang pilit. Sino ba naman may gustong makasama ang isang spoiled brat na babae na hindi marunong humawak ng bigas? Kung ganyan ka magsalita, parang gusto mo na talaga akong paalisin. Bumuntong hininga si Dante at tumingin sa kanya na seryoso na ngayon. Hindi ko naman sinabi yun. Pero, nagtagal ang tingin ni Dante bago ito ngumiti ng bahagya. Pero, mas mabuti siguro kung matuto kang mamuhay dito. Natahimik siya at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano sasagot. Kinabukasan, nagising si Vivian na parang ginulpi sa pakiramdam. Napasinghap siya nang maramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, buong gabi siyang binugbog. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na kutson. Napakatigas ng higaan. Halos hindi siya makatulog sa kakaiwas sa lamok at sa kakaisip kung paano siyang napadpad sa ganitong klaseng buhay. Pagtingin niya sa braso niya, puro kagat na naman ng lamok. Oh my God! Napanganga siya sa inis. Ano to? Survival camp? Bumangon siya at naglakad palabas ng kwarto. Nang wala sa oras, napahinto siya. May naamoy siyang masarap. Dahan-dahan siyang bumangon ng hagdan at naabutan si Dante sa kusina. Nakatalikod at abala sa pagluluto. Nakasuot lang ito ng lumang puting sando at kupas na shorts. Pero hindi niya napigilang mapansin kung paano gumalaw ang mga muscles nito sa bawat kilos. Napakurap siya at umiling. Uy, gising ka na pala. Bati ni Dante nang lingunin siya. Mukha kang bagong recruit sa military. Napairap siya. Salamat ah. Ang bait mo talaga. Irap na rito. Napangisi si Dante at itinuon muli ang pansin sa kawali. Nagugutom ka na ba? Kumain ka muna bago ka magreklamo. May choice ba ako? Bulong niya habang umuupo sa lamesa. Ilang sandali lang, inabutan siya nito ng sinangag at pritong itlog. Simple lang, pero dahil gutom siya, parang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Walang salita niyang sinimulan ang pagkain, hanggang sa napansin niyang nakatitig sa kanya si Dante. Nakahalukip-kip at nakangisi. Oh, kita mo. Ang dali mong pakainin. Mas madali ba kaysa sa turuan kitang magsaing? Shut up! Tumawa lang si Dante. Seryoso, Vivian. Ganyan lang ang buhay dito. Simple pero sapat. Napahinto siya sa pagkain. Para sa isang taong nasanay sa marangyang buhay, hindi niya inakalang mararanasan niya ito. Pero ngayon, nandito siya at wala naman siyang magawa kundi tanggapin. Fine. Pero kung may choice ako, gusto ko pa rin ng steak. Kapag nakahuli ka ng baka, ikaw mismo magluto. Natatawang sagot ni Dante. Napailing siya. Pagkatapos ng almusal, doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Siya kasi ay naghugas ng plato. Vivian, ang dami mong ginamit na sabon. Hindi ito damit. Plato lang to. Sigaw ni Dante. Nakaawang ang bibig niya habang pinagmamasdan ang lababo. Puno ng bula. Parang nalunod niya ang mga plato. Ay ito, mas malinis kapag maraming sabon? Tanong niya pero tumawa lang si Dante at siya pa ang tinapunan ng bula. Matapos maghugas, ay tinuruan naman siya ni Dante na magsibak ng kahoy. Kailangan ba talaga to? Reklamo niya habang hawak ang maliit na itak. Tingin mo, saan natin kukunin ang panggatong? Sa grocery? Sarkastikong sagot ni Dante. Napatingin siya sa kahoy sa harap niya. Tapos kay Dante, na nakatayo lang na parang nag-aabang kung paano niya ito papalpakang muli. Hahatiin ko ba to?
Hindi. Ipaplansa mo. Napairap siya at sa unang palo pa lang, muntik nang lumipad ang kahoy. Kaya parehas silang nagkatawanan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang natututunan ang buhay sa probinsya. Oo, nahirapan siya. Hindi siya sanay. Madalas siyang nagkakamali. Pero hindi niya maitatanggi na may kung anong saya sa simpleng buhay dito. At higit sa lahat, kahit nakakainis si Dante, hindi na niya maiwasang hanapin ang presensya nito. Gabi-gabi bago siya matulog, iniisip niya kung paano siya napadpad dito. Pero ang mas kinatatakutan niya ay ang tanong na bumabagabag sa kanya. Gusto pa ba niyang umalis? Lumalim na ang gabi at ang tanging ilaw sa balkonahe ay ang liwanag ng buwan. Nakatayo si Vivian sa may pintuan. Pinagmamasdan si Dante na nakaupo sa lumang bangko habang nakatanaw sa malawak na bakuran. Sa unang pagkakataon, doon lang niya napansin ang itsura nito ng mabuti. Mahaba ang buhok, pero hindi nawala ang masculinity sa kanya. Matalim ang panga nito, at ang mga mata ay tila laging may tinatagong kwento. Dahan-dahan siyang lumapit. Maingat ang mga hakbang para hindi masira ang katahimikan ng gabi. Nang mapansin ni Dante ang presensya niya, hindi ito lumingon. Bihira kang lumabas sa gabi. Wika nito, nananatiling nakatingin sa malayo. Napangiti si Vivian at umupo sa tabi niya. Masyado kasing madilim. Wala pang city lights. Spoiled. Napairap siya, pero hindi napigilan ang pagtawa. Alam mo, Dante, kapag naayos na ng assistant at abogado ko ang gulong to, at napatunayan kong mali ang bintang nila sa akin, uuwi na ako sa Maynila. Saglit siyang tumingin kay Dante. Tila naghihintay ng reaksyon. Pero imbes na malungkot, ngumiti lang ito. Buti naman. Napakunot ang noo niya. Ha? Bumuntong hininga si Dante at umiling. Excited na akong umalis ka. Parang may kung anong tumusok sa puso niya. Hindi niya maintindihan pero biglang hindi siya nakapagsalita. Mas gusto ko yung tahimik ang buhay ko. Walang nagrereklamo sa pagkain. Walang sumisigaw kapag may ibis. At walang nangaabuso sa tubig ng poso. Halatang nagbibiro ito, pero hindi niya maikakaila ang bigat sa puso niya. Ganun ba? Bulong niya, pilit ang ngiti. Hindi na niya nagawang lingunin si Dante. Kung nagkataon, baka mabasa nito ang nararamdaman niya. At yon ang pinakahuling bagay na gusto niyang mangyari. Kinabukasan, kahit pagising na si Vivian, ay hindi na muna siya bumaba. Naroon pa rin ang kirot sa puso niya sa sinabi ni Dante kagabi. Naisipan lang niyang bumaba nang makaramdam siya ng gutom. Pagkababa ni Vivian mula sa kwarto, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang Dante na ibang-iba sa nakasanayan niya. Napatigil siya sa hagdan at saglit na napakurap. Si Dante, ang rug at palaging mukhang bagong gising ay bagong gupit. Ang mahabang buhok nito na dati ay palaging nakatali o magulo ay ngayon ay maayos na, kaya kita ang kagwapuhan nito. At hindi lang iyon, nakapolo ito. Napansin naman ni Dante ang panlalaki ng mata niya at agad siyang tinapunan ng isang pilyong ngiti. Anong problema? Hindi mo ako nakilala? Pinilit niyang kumalma, pero ramdam niyang uminit ang mukha niya. Ano to? Nagpapaka-formal ka bigla? Tumawa si Dante at lumapit sa kanya. Ayaw mo ba? Akala ko gusto mo yung mukhang galing ng syudad. Hindi naman sa ganun. Pero bakit ka nag-ayos ng ganyan? Nagkibit balikat si Dante, pero nanatili ang ngiti sa mukha niya. Ipapasyal kita.
Napataas ang kilay ni Vivian. Ha? Kapag umalis ka na, sigurado ako na hindi ka na babalik. Sayang naman kung di mo man lang makita ang magagandang tanawin dito. Napatingin siya rito at hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Totoo namang balak na niyang bumalik sa Maynila kapag natapos na ang gulo. Pero bakit parang biglang hindi na niya gustong umalis? Ngumiti siya, pilit na kinubli ang kung anumang emosyon na bumabagabag sa kanya. Sige, kung ipapasyal mo ko, baka sakaling magbago pa isip ko. Walang kaso sa akin. Ikaw rin. Baka tuluyan ka ng ma-in-love sa buhay dito. At sa hindi malamang dahilan, kumabog ang puso niya. Nagsimula ang pamamasyal nila sakay ng isang lumang motor na pagmamay-ari ni Dante. Kahit may alinlangan, sumakay si Vivian sa likod nito at mahigpit na kumapit sa bewang ng binata. Relax ka lang. Di kita ilalaglag. Biro ni Dante nang maramdaman ang sobrang higpit ng kapit niya. Paano kung bigla tayong sumemplang? Hindi mangyayari yon. Magtiwala ka lang sa driver mo. At kahit ayaw niya mang aminin, ginusto niyang marinig ang mga salitang iyon. Ang unang destinasyon nila ay ang isang malawak na palayan na tila walang hangganan. Bumaba sila ng motor at sa unang pagkakataon, nagulat ang dalaga sa kung gaano kaganda ang tanawin. Wow! Hindi ko akalaing may ganitong view dito. Ngumiti si Dante at tumayo sa kanyang tabi. Kita mo? Hindi lang Maynila ang may magandang view. Sige na, aminado na ako na maganda nga. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang pinapaliwanag ni Dante kung paano ang buhay ng mga magsasaka sa probinsya. Kahit hindi siya mahilig sa ganitong usapan, hindi niya maiwasang makinig. May passion sa boses ni Dante at gusto niyang marinig iyon. Nagtrabaho ka na ba sa palayan? Tanong niya bigla. Oo naman. Bata pa lang ako. Marunong na akong gumamit ng araro. Napatingin siya sa matipuno nitong braso at biglang naisip kung gaano kahirap ang buhay na pinagdaanan ng binata. Impressive! Wow! Pinuri mo rin ako sa wakas. Pinantilatan niya lang ito pero hindi niya maitago ang kilig sa loob. Sunod silang pumunta sa isang talon sa dulo ng gubat. Pagkarating nila, namangha si Vivian sa malinaw na tubig na bumabagsak mula sa mataas na batuhan. Parang eksena sa pelikula. Grabe, ang ganda rito. Ang dami mong sinasabi. Pero di ka naman maliligo. Ha? Sino may sabi sa'yo na hindi ako maliligo? Hindi siya sanay sa natural na tubig. Laging infinity pool ang trip niya. Pero nang makita niyang inalis ni Dante ang polo niya at lumangoy na parang walang problema, muntik na siyang mapalunok. Bakit ang macho ng lalaking to? Sa isipan niya. Ano? Hanggang tingin ka na lang? Sigaw ni Dante mula sa tubig. Hindi ah! At bago pa siya makapagdesisyon, bigla siyang nilapitan ni Dante at hinila sa tubig. Dante! Hindi ako Tawa lang ng tawa si Dante, habang siya naman ay nanggigigil sa inis. O baka mas tamang sabihin, nasa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pasalamat ka. Di kita binitawan. Sabi ng binata, nahawak pa rin siya sa braso. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla siyang nahiya. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Vivian? Nagangat siya ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Biglang nawala ang ingay ng talon at tanging tibok ng puso niya na lang ang naririnig niya. Hindi siya dapat kinikilig. Pero huli na. Sa gitna ng katahimikan, pareho silang nanatili sa tubig. Hindi gumagalaw,
hindi bumibitaw. Napalunok siya. Dante, bitawan mo na ako. Pero hindi ito gumalaw. Imbes, bahagya itong ngumiti. Ang pilyong ngiti na ilang beses na niyang nakita. Pero ngayong nasa ganitong sitwasyon na sila, parang may ibang kahulugan. Ayaw mo naman ata. Bulong ni Dante. Nanlaki ang mata niya. Ano? Siyempre gusto ko! Ngunit, kahit na anong sabihin niya, hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang lumingon palayo. Pilit na inililihis ang tingin. Pero dahil sa paggalaw niya, nawalan siya ng balanse at biglang napasubsob kay Dante. Para siyang natuklaw ng ahas sa pagkabigla. Vivian. Napatingin siya. Muling nagtama ang mga mata nila. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Dante. Hahalikan niya ba ako? Kinakabahang wika ni Vivian sa sarili. Parang tumigil ang mundo niya. Ramdam niya ang mabining hininga ni Dante sa kanyang balat. At nang akala niyang tuluyan na siyang mahuhulog, ay bigla siyang bumitaw at lumangoy palayo. Tapos na akong maligo. Ang lamig pala ng tubig. Umahon na tayo. Mabilis niyang sabi na halos hindi makatingin sa binata. Tumatakbo ka ba? Napatingin siya rito at doon niya lang napansin ang pilyong kislap sa mga mata nito. Hindi ako tumatakbo. Nag-a-adjust lang. Adjust? Saan? Napakagat siya ng labi. Luminga-linga. Naghahanap ng palusot. Sa tubig. Ang lamig kasi. Pinagmasdan siya ni Dante sandali bago ngumisi. Okay. Sabi mo eh. Umakyat ito mula sa tubig. Piniga ang basa nitong buhok at nag-ayos ng polo. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mapahinga ng malalim. Dumating siya rito na galit sa mundo. Naiinis sa kung paano siya napilitang manatili sa isang lugar na hindi niya gusto. Pero ngayon, hindi lang siya nag-a-adjust sa buhay sa probinsya. Nag-a-adjust na rin ang puso niya kay Dante. Mula noong araw na iyon, may nagbago sa pagitan nila. Hindi man nila aminin, pero mas naging malapit sila sa isa't isa. Mas madalas na silang magkasama. Sa bukid, sa talon, sa maliit na tindahan sa bayan kung saan binibili ni Dante ang pang-araw-araw nilang pagkain. At mas madalas na rin silang magngitian. Pero kahit obvious na may kung anong namumuo sa pagitan nila, pareho silang in denial. Ang OA mo naman. Seryoso. Ayaw mo talagang kumain nito? Tanong ni Dante habang iniaalok kay Vivian ang isang inihaw na isda na binili nila sa bayan. Diyos ko, Dante! Huwag mo na akong pilitin! Hindi ako kumakain ng isdang may ulo. Eh di, ako na lang kakain nito. Sayang, ang sarap kaya. Napangiwi si Vivian at umiling. Ikaw nang bahala dyan. Pero, nang makita ni Dante ang pagkagat niya sa labi, isang malakas na senyales na nagugutom siya. Kaya kinuha niya ang kutsilyo at mabilis na tinanggal ang ulo ng isda at inihain ang puting laman nito sa harapan ni Vivian. O ayan, wala ng ulo. Kumain ka na. Hindi mo na kailangan gawin yan. Shh! Kain na. Tahimik na kinuha ni Vivian ang tinidor at tinikman ang isda. Napangiti siya. Masarap, di ba? Tumingin siya rito sa kadahan-dahang tumango. Oo. Hindi nila napansin pero nagtitigan sila ng matagal. Para bang may gustong sabihin si Dante at para bang may gustong iparating si Vivian. Pero imbes na pag-usapan, bumalik sila sa pagkain
at tahimik na nagkakahiyaan. Gabi na at habang nakahiga si Vivian sa maliit na papag niya, nakatitig lang siya sa kisame. Napaisip siya kung dati gustong-gusto niyang makaalis sa probinsya. Pero ngayon, tuwing naiisip niyang iiwan niya si Dante, parang pinipiga ang puso niya. Maaliwalas ang umagang iyon. Masarap ang simoy ng hangin at mas matamis ang ngiti ni Vivian habang nag-aayos ng mesa sa labas ng bahay. Sa loob ng ilang linggo niyang pananatili sa probinsya, natutunan na niyang makisabay sa simpleng buhay, habang si Dante naman ay abala sa pagsasaayos ng bubong. Hindi mapigilan ni Vivian ang pagtitig sa binata. Doon na siya napaisip, kailan pa siya natutong humanga sa isang lalaki na katulad nito? Wala itong mamahaling relo, walang marangyang sasakyan, walang limpak-limpak na pera sa bangko. Pero bakit parang mas kumpleto ang buhay nito kumpara sa kanya? Hoy, ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Biglang sigaw ni Dante mula sa itaas. Baka mahulog ako sa tingin mo. Mabilis na umiwas ng tingin si Vivian. Yabang mo! Narinig niya ang mahina nitong tawa. Pero bago pa siya makasagot muli, isang puting SUV ang biglang huminto sa tapat ng bahay. Napalipat ang tingin ni Vivian sa pamilyar na sasakyan. Kilala niya iyon. Bumukas ang pinto at bumaba mula roon ang isang lalaking nakasuit. Si Luis, ang kanyang assistant. Ma'am Vivian! Luis, anong ginagawa mo rito? Lumapit ito sa kanya at baka sa mukha ang saya at excitement. Ma'am, good news! Naayos na po ang lahat ng gusot. Wala na ang iskandalo. Nakahanap tayo ng matibay na ebidensya na nagpapatunay na wala kayong kasalanan. Napatigil si Vivian. Parang hindi niya agad maprocess ang narinig. Matagal niyang inasam ang balitang ito. Matagal siya naghintay ng pagkakataon na makabalik sa buhay niya, ang tunay niyang mundo. Pero bakit parang hindi siya masaya? Ma'am, pwede na po kayong bumalik sa kumpanya. Magkakaroon tayo ng press conference para linisin ang pangalan niyo sa media. The board is waiting for you. Imbes na sumagot, nilingon niya si Dante. Nakatayo ito sa gilid, tahimik at walang ekspresyon sa mukha. Pero alam niyang narinig nito ang lahat. At sa unang pagkakataon, hindi niya mabasa ang iniisip ng binata. Para bang may kung anong bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na hindi nila kayang pangalanan. Pinilit ni Vivian ang sarili na ngumiti kay Luis. Talaga? Naayos na ang lahat? Oo ma'am, at sigurado ako na excited na ang lahat na makita kayo muli. The media's waiting for your official statement. We need to go back as soon as possible. Napatingin siya kay Dante. Tahimik pa rin ito. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Pero hindi rin niya kayang itanong. Pwede bang bukas mo na ako sunduin dito, Luis? Mag-aayos lang ako ng mga gamit ko. Sure ma'am, babalik po ako rito bukas ng umaga. At umalis na nga ito. Sa loob ng kanyang kwarto, nakatitig lang si Vivian sa kanyang maleta. Ilang linggo lang ang nakalipas mula nang dumating siya rito. Pero pakiramdam niya, isang buong taon na ang nagdaan. Hawak niya ang isang blouse na pinili niya noong nasa Maynila pa siya. Isang mamahaling piraso ng tela na dati ay hindi niya kayang suotin nang hindi pinapansin ang presyo. Ngayon, tila isa na lang itong piraso ng nakaraan niya na hindi niya alam kung gusto pa niyang balikan. Napabuntong hininga siya. Dapat masaya siya, di ba? Dapat excited siya. Pero bakit pakiramdam niya ay may isang bagay na iiwan siya rito? Kinagabihan, hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Hindi niya alam kung paanong kakausapin si Dante. Hindi rin naman ito lumapit sa kanya. Nasa loob siya ng kwarto nang marinig niya
ang mahinang katok sa pinto. Vivian, Alam niyang si Dante iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo ito sa harap niya. May hawak na isang basong tubig. Simple lang pero parang may ibang kahulugan. pampakalma. Mukhang ang dami mong iniisip eh. Tinignan lang niya ang binata. Parang gusto niyang sabihin na huwag mo na akong tignan ng ganyan. Na huwag nitong gawin na mas mahirap ang lahat. Pero imbes na sabihin iyon, kinuha niya ang baso at dahan-dahang uminom. So, uuwi ka na bukas. Oo, Good for you. Malinis na ang pangalan mo. Makakabalik ka na sa buhay mo. tumangulang siya pero hindi siya masaya. Ikaw, Dante, anong balak mo? Nagkibit balikat ito. Wala naman akong ibang alam gawin kundi ang manatili rito. Never mong naisipang umalis? Napangiti ito ng bahagya. Dati oo, pero siguro may mga tao talagang itinakda para sa isang lugar lang. Nagtama ang kanilang mga mata. May gustong sabihin si Vivian, pero hindi niya alam kung paano. Gusto niyang sabihin kay Dante na hindi siya sigurado kung gusto pa niyang umalis, pero hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung ano ang magiging sagot ng binata. Magiging masaya ka niya kung aalis na ako rito, no? Sobra. Eh di okay. Bukas, kakalimutan na rin kita. Umalis ka na rito, sa kwarto ko. Hindi na nga natapos ni Vivian ang sasabihin nang hilahin siya ni Dante at yakapin siya ng mahigpit. Mag-iingat ka roon. Huwag mong isipin na mamimiss kita. Nanlaki ang mga mata ni Vivian nang maramdaman ang mga bisig ni Dante na nakayakap sa kanya. Napalunok siya. Hindi inaasahan ang ginawa nito. Ilang segundo siyang nanatiling nakatayo roon. Ramdam ang tibok ng puso ni Dante laban sa kanya. Dante. Shh! Huwag mo nang sirain ang moment. Napalunok si Vivian. Para bang bumagal ang mundo niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang dapat gawin. Dapat ba niyang itulak ito? Dapat ba niyang yakapin din? Pero bago pa niya magawang magdesisyon, bumitiw si Dante. Sige, matulog ka na. Mahaba pa ang biyahe mo bukas. Walang lingon-lingon na lumabas ito ng kwarto at naiwan si Vivian na hindi makagalaw. At doon niya napagtanto, hindi niya lang bastang iiwan ang probinsyang ito. Iiwan rin niya si Dante. At sa puntong iyon, hindi na niya kayang itanggi ang sakit. Pagmulat ng mga mata ni Vivian kinaumagahan, ang unang hinanap niya ay si Dante. Pero wala siya. Nang bumangon siya at lumabas ng kwarto, tahimik ang buong bahay. Walang maingay na kaluskos ng mga yapak nito sa sahig at wala ang presensya ni Dante. Dumiretso siya sa labas. Umaasang makikita niya ito sa may hardin, sa likod bahay o kahit saan. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya ito matagpuan. At sa puntong iyon, naramdaman niya na wala na siyang oras para maghintay. Hanggang sa dumating si Luis at ang driver niya. Dala ang sasakyan pabalik ng Maynila. Kaya kahit mabigat ang loob, kahit parang may kulang, wala siyang nagawa, kundi sumakay at umalis. Pagdating, paparating pa lang si Vivian sa opisina ng kumpanya. Ramdam na niya ang tensyon, ang media, ang mga kamera, ang mga tanong. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng flashing lights at sigawan. Miss Elizalde, totoo bang sinubukan kayong babagsakin ng sariling board members nyo? Miss Vivian, anong reaksyon niyo sa pagkakalinis ng pangalan niyo? May plano ba kayong maghain ng demanda laban sa mga nagpakalat ng iskandalo? Mga tanong na sunod-sunod lang ng mga reporter. Pinilit niyang ngumiti,
kahit parang wala siya sa sarili. Dapat masaya siya, di ba? Dapat ito ang moment ng comeback niya. Dapat ito ang hinihintay niya noon pa man. Pero bakit hindi siya makangiti ng totoo? Pagkatapos ng press conference, umupo siya sa opisina niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagpatuloy niya ang buhay niya sa nakalipas na ilang buwan. Hanggang isang araw, pumasok ang assistant niyang si Luis at sinabi na may naghahanap sa kanya sa lobby. Ayaw pa sana niyang puntahan dahil wala naman siyang appointment ngayon. Pero nang marinig niya ang pangalan, ay doon na siya nag-angat ng tingin. Si Dante Rivera po, ma'am. Napakurap si Vivian at hindi agad makapagsalita. Baka guni-guni niya lang ito o baka ibang Dante Rivera. Pero nang makita niya ang tahimik na pagtango ni Luis, doon siya natauhan. Wala na nga siyang inaksayang segundo. Mabilis siyang sumakay ng elevator. Hindi alintana ang gulat na tingin ng mga empleyado niya. Habang bumababa ng elevator, pakiramdam niya ay lalabas ang puso niya sa kaba. Ilang buwan na rin mula nang umalis siya sa probinsya, inisip niya na baka hindi na sila muling magkikita pa. Na baka iyon na ang katapusan nila. Pero hindi, dahil pagdating niya sa lobby, naroon ito. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, parang bumalik ang lahat ng naramdaman niya noon. Nakasuot ito ng maong at isang malinis na puting polo. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya natulala. Gwapo ito, hindi lang basta gwapo. Para itong ibang tao. Para bang hindi na lang basta ang simpleng lalaki na nag-aalaga ng ancestral house niya. At doon niya napagtanto, hindi niya na ito kayang tiisin. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Hindi na niya inisip ang mga taong nasa paligid. Mabilis siyang lumapit kay Dante at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang tibok ng puso nito laban sa kanya. Naramdaman rin niya ang pag-angat ng mga kamay ni Dante bago ito lumapat sa kanyang likuran. Miss mo ako? May bahid ng pang-aasar sa boses nito. Napapikit siya at natawa ng mahina. Ewan. Pero alam niya ang sagot. Akala ko ba matutuwa ka kung wala na ako doon? Naiiyak niyang tanong rito. Akala ko rin, mahal na Reyna. Pero hindi pala. Saka, hindi rin ako papayag na hindi ko masabi sa'yo na mahal na mahal na mahal. Hindi na natuloy ni Dante ang sasabihin nang halikan siya ni Vivian sa labi. Mahal na mahal din kita. Sobrang mahal. Parang tumigil ang mundo sa pagitan nila. Sa lobby, ang mga tao, ang ingay sa paligid. Naglaho ang lahat. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay sila. Napahawak si Dante sa bewang ni Vivian. Bahagyamang nagulat sa ginawa nito pero hindi rin nagtagal. Gumanti siya ng halik. Para bang lahat ng hindi nila nasabi sa isa't isa. Lahat ng naramdaman nilang pangungulila na iparating nila sa halik na iyon. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang nakangiti. Mahal na Reyna. Paano yan? Hindi mo na ako matatakasan. Napatawa si Vivian, pero may luha sa kanyang mga mata. Luha ng saya. Ayoko namang tumakas eh. Sigurado ka na ba? Siguradong sigurado. At sa puntong iyon, alam nilang wala ng dahilan para lumayo pa sa isa't isa. Dahil sa dami ng pinagdaanan nila, sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. At ito lang ang mahalaga. Pagkatapos ng yakapan at matamis nilang pagtatapat sa isa't isa, hindi na muling lumayo pa si Dante kay Vivian. Para bang siya mismo ang hindi na pumayag na mawala ulit ito sa buhay niya. Mahal na Reyna. Hindi ko akalain na matututo akong gumamit ng kutsilyo at tinidor.
Nakangisi niyang biro habang nasa isang mamahaling restaurant sila. Well, hindi ko rin akalain na matututo ako mag-igib ng tubig at maghugas ng pinggan gamit ang poso. Sagot nito sabay tawa. Totoo nga, pareho silang nag-adjust para sa isa't isa. 1 taon ang lumipas at heto na sila ngayon, nakatayo sa ancestral house na minsang naging saksi ng kanilang mga away at tampuhan. Pero sa pagkakataong ito, wala ng tensyon kundi puro pagmamahal na. Sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Dante habang hawak ang kamay ni Vivian. Ngumiti ang dalaga. Bakit naman hindi? Tumingin siya sa bahay na minsan na niyang kinamuhian. Pero ngayon, tahanan na rin niya. Pagkatapos ng lahat, nagdesisyon silang hatiin ang kanilang mundo. Half of the year, sa Manila sila para sa negosyo ni Vivian. Half of the year, sa probinsya naman para sa simpleng buhay na gusto ni Dante. At para sa kanila, iyon ang perpektong balanse. So, Dante Rivera, handa ka na bang maging mister ng isang billionaire? May pangaasar sa kanyang tono. Napailing si Dante bago ito ngumiti. Aba, ikaw ang dapat tanungin ko niyan, mahal na Reyna. Lumuhod siya sa harap ni Vivian na may hawak na isang simpleng silver ring. Handa ka na bang maging asawa ng isang dating caretaker? Natulala si Vivian. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha. At bago pa siya magdrama ng tuluyan, tumango siya ng mabilis. Oo, Dante. Oo. Mahal na mahal kita. At nang isuot ni Dante ang singising sa kanyang daliri, niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak sa saya. At hindi lang iyon, dahil para kay Vivian at Dante, ito pa lang ang simula ng masaya nilang buhay na magkasama. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kuwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Mesun ako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa susunod na kuwento.